In this video, silipin natin ang mga bagong kaganapan sa market at ang mga balita na nagsasabi na baka bumagsak pa si BTC ng mas mababa pa sa 90,000 dahil sa US-China trade war fears. At hindi lang yan, may bago ring kaganapan sa SEC kung saan may ex-Coin Center Director na sumali na sa crypto task force nila. Siyempre, tingnan din natin yung price action ni BTC na ngayon nga ay nasa below 100,000 pa din. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Bitcoin, posible nga bang mag-correct pa ng mas malalim below 90,000 dahil daw sa takot ng mga investor sa posibleng global trade war. Ano ba ang nangyari? Well, si US President Donald Trump ay nag-impose ng mga import tariffs sa iba't ibang bansa kasama na ang China, Canada at Mexico. Pero yung sa Canada at Mexico, naka-pause muna yon, kaya medyo nag-rebound yung price. Pero yung sa China, naka-impose pa din yung tariff. At kahapon nga itong China ay nag-announce din na magkakaroon sila ng bagong import tariffs hanggang 15% pa nga daw sa ilan sa US imports effective February 10. At lahat ng ito ay sumiklab pagkatapos ilabas ni Trump ang kanyang executive order noong February 1 kung saan pinatawan niya ng taripa ang mga goods mula sa iba't ibang trading partners. Kaya nagbalik ngayon ang takot sa market na baka magkaroon ng mas malawak na trade war. Kapag nangyari yon, pwedeng mahila pababa ang traditional market at pati na rin si Bitcoin at madalas nagre-react din ito ng negative sa mga ganitong macro event in the short term. Ayon sa mga analyst, bagamat si Bitcoin ay bahagyang nakarecover, lumalabas pa rin ang posibilidad na bumagsak ulit ito sa 90,000 price level o mas mababa pa kung lumala ang tensyon. Sabi ni Ryan Lee, Chief Analyst sa BitGet Research, ang desisyon ng China na magpatupad ng mas mataas na tariffs ay maaaring magbigay ng dagdag volatility sa mga risk asset like Bitcoin. Marami kasing pwedeng maapektuhan kapag nagkaroon ng economic uncertainty. Posibleng magdesisyon ng mga investors na mag-hoard na lang muna ng cash. Napansin din ng ilang eksperto na historically, tuwing may malalaking import tariffs na ipinatutupad, humihina ang stock market at commodities. Sabi ni James Wu, founder at CEO ng DFG, pwede raw itong magresulta ng short-term risk of a wider correction. Ibig sabihin, pwedeng sumadsad si BTC below 90,000 at malamang pati equities at commodities ay maapektuhan din. Pero kung magtuloy-tuloy ang trade war, pwede rin namang mapabilis nito ang dollar debasement at tumaas ang inflation na magdudulot naman ng demand para sa mga alternative assets tulad ng crypto. Kung ganoon ang mangyayari, baka sa medium to long term, mag-benefit pa rin si Bitcoin dahil iiwas ang mga investor sa US dollar pero short term, negative ang impact niyan. Ayon naman kay Ryan Lee, kung ibababa naman ang interest rate ng Fed, halimbawa mag-cut pa sila ng rates para ma-counteract ang economic stress, pwedeng magkaroon ng extra liquidity na papasok sa crypto. Pagdating naman sa SEC, ito yung balita ngayon, ang dating Coin Center Policy Director na si Landon Zinda ay sumali na sa SEC bilang bahagi ng Crypto Task Force. Alam natin na ang Coin Center ay isang major crypto advocacy group. Dating tagapagtanggol ng crypto, may nagsasabing baka mas mabawasan ang enforcement action at mas magkaroon ng clarity kasi matagal nang binabatikos ang SEC dahil sa kakulangan ng guidelines pagdating sa digital assets. Kung tutuusin, hindi pa nakakapagbigay ng malinaw na rules kung alin ba talaga ang securities o alin ang commodity sa mga tokens. Kasama din si Zinda bilang counsel at senior advisor sa task force ng SEC na pinamumunuan ni Commissioner Hester Pierce na pro-crypto din. Kasama niya sina Chief of Staff Richard Gabbert at Chief Policy Advisor Taylor Asher. Malamang maraming bagong plano itong task force na sinasabing tututok daw sa clear regulatory lines at tamang registration paths. Pati na rin pag-craft ng sensible disclosure frameworks para sa crypto. Ibig sabihin, gusto din nilang balikan yung mga enforcement cases na inabutan pa noong panahon ni Chair Jay Clayton at Gary Gensler. Baka sakali mapawi yung mga hindi makatwirang cases. Pinapaalalahanan tayo nito na maraming enforcement action noon, lalo na yung laban sa Ripple Labs tungkol sa XRP, sa administrasyon ni Gensler, ganun din ang malalaking exchange gaya ng Coinbase at Binance. Pero dahil umalis na si Gensler at naging acting chair si Mark Uyeda, binabantayan ng lahat kung babaliktad ba ang SEC policy. Sinabi ni Commissioner Hester Pierce sa isang public statement na posibleng mag-offer sila ng retroactive relief para sa ilang token offerings para mas maging patas.
Actually, big news ito kasi posibleng magkaroon ng special pass yung mga token na dating na-charge as a securities. Nakalagay rin sa statement na ito na i-evaluate nilang muli kung securities nga ba ang ilang assets. It means bukas sila sa idea na baka may mga digital assets na hindi na dapat sakop ng security laws. Siyempre, mainit pa rin ang usapin tungkol sa regulation kasi marami ring legislators na nagsusulong ng stablecoin legislation. Gusto nilang tiyakin na mananatiling global reserve currency ang US dollar kaya kailangan nilang maayos ang mga patakaran tungkol sa stablecoin. Idagdag mo pa dyan ang pananaw ni Coinbase CEO Brian Armstrong na sinasabi niyang pag naipasa tong mga batas na to, mas gaganda pa ang environment para sa crypto adoption sa US. Inaasahan din ang pagpasok ng mga bangko at traditional financial institution kapag naging malinaw na ang guidelines. Samantala, sa larangan ng regulation, nagkakaisa ang mga pro-crypto lawmakers tulad ni Republican Representative Tom Emmer na gustong magkaroon ng comprehensive market structure at stablecoin legislation nga. Naniniwala sila na dapat maging priority ito sa Kongreso para makahabol ang US sa global competition. Ayon kay Brian Moynihan, CEO ng Bank of America, handa raw pumasok ang mga traditional banks sa crypto payments kapag naging malinaw na ang rules. Kung mangyari ito, baka mas mapabilis pa ang adoption. Imagine kung biglang sinabi lahat ng Bank of America branches ay may crypto desk, that would be huge. Siyempre, marami pang kulang dito. Kailangan ng stable na patakaran. Kailangan alam ng bank examiners kung paano i-supervise at i-audit ang crypto operations at kailangan ding handa ang cyber infrastructure para hindi madaling atakihin ng hackers. Update din tayo ng konti sa price action ni Bitcoin. So naging extreme yung volatility ng market nung nakaraan. Hindi lang si Bitcoin, pati na rin ang ibang asset class. Kasi bumagsak yung price sa 91,000 price level at ang nag-trigger nun ay ang mga macro event like yung tariff implementation ni Donald Trump. At nag-bounce din siya agad dahil na-pause yung tariff sa Mexico and Canada. Naging positive ang epekto nun sa market kasi everyone is thinking that trade war fear is over. Kaya nag-bounce ito from 91,000 to 102,000 and now currently nag-retrace ulit siya kasi nag-impose din ang China ng tariff against US. So yun ang mga macro event na tinitingnan natin na nakaka-impluwensya sa price action ni Bitcoin. Ganun na rin sa ibang mga altcoins na mas higit na naapektuhan. Yung iba nga bumagsak lang talaga at nung makarecover si BTC, yung ibang alts hindi pa nakakabawi. In technical aspect naman, yung bounce na nangyari, sabi ng iba, is just to fill the CME gap. May mga narrative kasi about CME gap na lagi itong binabalikan ng price pero hindi sa lahat ng pagkakataon nangyayari yun. Pero this time, yes, na-filled yung gap sa CME. At bago pa mangyari yan, we already discussed the possibility ng retracement below 100,000. At meron akong post nito sa Facebook bago pa mangyari yung drop. We already anticipated kung saan ito posibleng mag-bounce. At yun nga ang nangyari. Nag-drop si BTC on this area tapos nag-bounce. At sinabi ko din na hanggat walang break of structure or market sentiment shift, then there is no trend reversal yet sa higher time frame dito sa daily. At kailangan maging significant breakout yon na merong matinding backup na fundamental. Kasi kung wala, mauuwi lang yun sa fake out. So hindi siya umabot sa swing low below 90,000. Hanggat nananatili siya dyan, ang price action na nangyayari ay within this range only. Although pwede naman talagang mag-retrace si BTC ng negative 30%, and it's still on a bull trend based on history. Kasi ngayon, nasa negative 17% retracement pa lang yan. Kung ikukumpara natin dito na umabot ng negative 32%. Pero kahit ganun, naka-recover and make a new all-time high. Kaya masasabi natin, malakas pa din ang buying activity. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.